Tumiklop na mga kababayan yung China. Bakit niya, Mr. Maravillas? Tumiklop na po sa ating Pangulong BBM. BBM. Gusto na pong makipag-dialogue sa atin. Nakikiusap na po yung China. Kita ninyo? Imposible naman niya, Mr. Maravillas, yung kwento mo. Anong imposible? Ito yung laman ng balita ngayon, mga kababayan. Galing mismo sa Beijing yung kwento sa Sinuanet. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Diba? Napakalinaw, mga kababayan. China urges Philippines to resolve South China Sea disputes through dialogue. Gusto nang magipag-dialogue yung China. Kami noon gustong makipag-dialogue sa inyo. Kaya lang, niloloko ninyo kami at malamang, panloloko naman itong... panloloko na naman po ninyo itong alok ninyo sa amin na makipag-dialogue. Hindi na ninyo kami maluloko, Xi Jinping. Tuloy lang po, Mr. President Bongbong Marcos. Tuloy lang sa pagbiyahe mo papuntang Amerika with Japanese Prime Minister for the trilateral summit. Huwag paloloko dito sa strategy po ng China. Mga sinungaling yan. Tama pa? Gusto nila mag-offer po. Ito yung analysis natin. Gusto nila mag-offer ng dialogue para hindi ituloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga ginagawa, engaging the leaders, the superpowers of the world. Inakumbinsi na ng ating Pangulong Bongbong Marcos po ang mga leaders ng mundo. Kumampi po lahat sa atin. Walang kumakampi po sa China. O diba? Napaka-effective po ng strategy ng ating totoong strong leader, President Bongbong Marcos. Kasi alam po ng China, wala siyang magagawa. Kailangan niyang umatras, mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga po, mga kababayan, kukuyugin siya. Wala pong maniwala sa posisyon ng China. Itong sinasabi nilang 9-dash line. Tapos, binago na naman. Ginawang 10-dash line. Wala man pong naniniwala doon. Ni isang bansa po, hindi nire-recognize siya. Tama po, mga kababayan? O ngayon, bukas, tuloy-tuloy na po yung pagpapatrolya ng naval forces ng 4 na mga bansa dito po sa West Philippine Sea. Kaya po nanginginig na si Xi Jinping. Hindi niya kasi po mapaikot yung ating matalinong presidente. Pero niya, Mr. Maravillas, nakita mo yon. May pinos naman yung mga taga Quinta Kingdom. May maisog prayer rally na naman daw. Kailangan gawin nila yan, mga kababayan. Kasi nga yan, ang utos ni Xi Jinping, guluhin ang Pilipinas. Divide and conquer. Pag hindi nila yan ginawa, mga kababayan, itong mga hudas dito sa ating bansa, yung daloy ng tubig sa tubo, puputulin yung support ng ng daloy po. So, kailangan nilang gumawa ng activity. Kahit alam nila, wala mang support sa ating mga mamamayang Filipino. Ayan po, yung mga hudas, magsasagawa na naman po ng prayer rally. Hakbang ng maisog, candle lighting, prayer rally, Davao del Norte, April 14, 2024, 7 p.m. Dabnor Sports Complex, Mangkilam, Tagum City. Tapos nakalagay dyan, Filipinos are not for sale. Protect our Constitution. Anong protect our Constitution po na sinasabi ninyo, Maudigs? Yung ginawa po ninyo nung incumbency ninyo, culpable.
culpable violation of the Constitution dahil sa ginawa ninyo dito sa sa West Philippine Sea. Yan ang sabi mismo ni Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pwede nga kayong ma-impeach noon. Kaya nga lang, mga kababayan, sabi ni Carpio, anong pamanaan niya? Unang-una ngayon, hindi na siya Pangulo. Nung panahon naman niya na ginagawa niya itong culpable violation of the Constitution, kaalyado niya yung Kongreso. Yung Congress and yung Senado, kontrolado niya. Kaya nga sabi ni Carpio, ang pwedeng niya natin gawin ngayon, mag-ingat na tayo sa pagpipili ng mga leaders natin sa 2025 midterm election, pati lalo na po sa 2028 election. Yung mga sinasabi po natin dito, yun na yung sinasabi ni Carpio. Di ba? Baga niya, Mr. Maravillas, na narinig yung kampanya mo. Di ba siguro po? Magkalinya lang kami ngayon ng pananaw ni Tony Carpio po. So, going back dito sa ating balita, kung saan nakikisuyo na po, nagsosumaamo. Kita ninyo? Ang yayabang kasi nitong mga Chinese, yumaman lang po at lumakas yung kanilang military, yumabang na at gustong kamkamin yung hindi. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Sa kanila, pure greed and policy of imperialism, mga kababayan. Hindi makontento ng napakalawak nilang lupa. Number 3 po, number 3, largest country yung China. In terms of land mass, hindi pa makontento. Pati yung atin po, gustong kamkamin. Anong klaseng mga tao ito? Hindi po papayag yung aming matapang, pero humble, walang yabang sa katawan, na Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, hindi umobra yung angas ninyo. Gusto na ninyong makipag-dialogue. Huwag po muna, Mr. President. Huwag ninyong papatulan itong panluloko ng China. Diretso lang po sa mga summits po ninyo dyan sa Amerika. At kailangang maiposisyon natin yung mga gamit dito sa mga EDCA sites. Pag nakaposisyon na dyan yung mga
ultimate weapons as deterrence. Pwede na tayong mag-usap. Pwede na tayong makipag-dialogue sa China. So sabi nga po, we have to negotiate with strength. Hindi po pwede po na makikipag-negotiate tayo, makikipag-usap tayo sa China nang wala tayong puwersa. So we should be back up with force. And it should be superior force. Pag hindi po, kakamutiin tayo nitong mga Chinese. Yan po ang katotohanan niya. Inaposoy siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito yung balita, Xinhua, Beijing, April 3. China once again urges the Philippines to respect the facts and return to the right track of properly managing and resolving disputes through dialogue and consultations as soon as possible. Sabi po ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Wang Wenbin. Diba, tumiklo po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila na ngayon ang gusto makipag-dialogue. Noon tayo. Gusto natin makipag-dialogue sa kanila. Nang makipag-usap tayo sa China, si Xi Jinping kinausap mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos right after na manalo bilang Pangulo ng ating bansa. Ang problema po, after na mag-usap yung dalawa, binomba tayo ng water cannon. Ganun ang mga ugali niya. O ngayon, ang ginawa ng ating Pangulo, kasi alam niya hindi sincero yung China, pinagluluko lang tayo. Umiba ng strategy, walang dialogue muna. Pero open tayo sa dialogue. Yun ang laging sinasabi ng ating Pangulo. Pero yung ating Pangulo, hindi man nakikipag-dialogue muna. Di ba? Open tayo sa diplomacy. Pero ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kausap yung Amerika, kausap yung yung Japan, kausap yung Australia, kausap yung Germany, kausap yung France, kausap yung Czech Republic, kausap yung India, all the like-minded nations, mga kababayan. And these are powerful countries. Mayayaman and militarily, they have their military might. Kaalyado natin ngayon. Pati yung South Korea, ayon, checkmate si Xi Jinping. Huwag kami, hindi ninyo kami maluloko na. Tuloy lang po, Mr. President. You are on the right track. Itong sinasabi na return to the right track ng China. It is a trap. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Panloloko, parang yung mga local rebels po, makikipag-peace talks. Afterwards, peace talk niya tayo, ceasefire. Mangaman-ngaman, sabi dito sa amin, bigla na lang pong may marinig kang ambush. Na-ambush, mga kababayan, yung ating mga sundalo. Di ba ganun yung strategy? So it is a trap. So sabi dito sa balita, in response to a query concerning an open letter by Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., spokesperson Wang Wenbin said at a daily news briefing that the Philippines keeps accusing China of intimidating smaller countries without mentioning at all the Philippine occupation and encroachment on China's territory in Nansha, Gundao. That is a real propaganda trap. Sabi po ni Wang. O kita ninyo, mga kababayan, binabaliktad tayo. Habang gusto nilang makipag-dialogue, ina-accuse tayo na tayo, mga kababayan, ang nag-encroach sa kanilang territory. Mga loko talaga po. Ang layo-layo ninyo, 1,200 kilometers, yung distansya ninyo dito sa territory na sinasabi ninyo, na within our exclusive economic zone as decided by the UNCLOS. You are part of the UNCLOS, pero ayaw ninyong i-recognize. Anong klaseng mga pag-iisip mayroon po kayo? Sabi ni Wang, on the issue niya of Rinay Jiao, it's not the size but the behavior of a country that determines who is right and who is wrong. Sabi po ni Wang. Yung Rinay Jiao, mga kababayan, yun ang tawag nila sa ayongin natin. Pinangalanan nila ng Chinese para isipin ng buong mundo. Kanila, what?
Kaya nga po, mag-ingat po tayo dito sa strategy ng mga Chinese. Mag-establish sila ng kung ano-ano mga pangalan. Kahit dito sa ating bansa, gamit yung mga foundations nila. Huwag nating itotolerate yung ganyang mga gawain nila. Kasi pagdating ng panahon, ikiklaim nila na kanila, nandito at niya kami, matagal ng panahon. O tingnan ninyo anya yung mga mark, yung mga landmark. Maglalagay sila ng mga landmark. Tapos sasabihin nila kanila. Kaya gamit nga po yung kanilang kultura. Yung Happy New Year po. Kung iwatsay. Isa yan yung ginagamit nila mga kababayan. Cultural invasion. Sinasana yung pag-iisip ng mga tao sa buong mundo. Lalo dito sa atin. Tapos mag-establish sila ng Chinese community. Tapos makikita ninyo yung mga characters, lahat in Chinese. Di ba? Mag-ingat po tayo sa kanilang mga style. Ito yung mga Pilipino. Most of us, mga kababayan, unsuspecting, inosente. Akala natin nakikipagkaibigan lang at ini-introduce lang nila yung kanilang kultura. Yung ulterior motive, hindi natin alam. Mag-ingat po tayo. May ulterior motive po sila. Para yung resistance natin will become lesser. At time will come, wala nang resistance. Kaya nga yung ginawa nila dito sa atin, nakipagkaibigan, lalo sa mga officials, nagbigay ng mga regalo, sinuport yung mga kandidato natin. Ayun, naging friendly tayo sa kanila. Yung ulterior motive nila is to invade us. Unang in-invade nila, mga kababayan, yung ating damdamin. Brainwash po tayo. Tingnan ninyo ang ugali ngayon ni Mau Diggs. Sabi nga nang nabasa natin, mga kababayan, sa mga reactions ng mga netizens doon sa alleged gentleman's agreement na pinasok ni Mau Diggs. Yung binulgar po ni Harimau mismo, pero kinontra ni Panelo. Si Panelo po, damage control ngayon. Si Mau Diggs yung the only unpatriotic president na umupo dito sa ating bansa. Pinagkanulo tayo sa China. Imagine, gusto na tayong gawing province po. At yung desisyon ng UNCLOS, gustong ibasura po, walang kwenta niya yan. Saan ka nakakitang leader ng isang bansa, mga kababayan? So yun ang epekto po ng cultural invasion, na brainwash po yung ating mga leaders. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa pagpipili ng ating mga magiging leader in 2025 midterm election, lalo na po sa 2028 presidential elections. Kawawa yung ating mga anak. Mawawalan po tayo ng sariling bansa pag mga pro-China ang pipiliin po ninyong mga leaders. Naintindihan ninyo, mga mangmang? Na mga pro-China? Pero niya, Mr. Maravillas, maintindihan ni mga mangmanga yan. Pilitin natin na educate itong mga mangmang. Tigilan ninyo po ang pagpauto dito sa mga Chinese. Ito po ang binabasa natin, propaganda. Pag tayong paluloko dito, gusto nilang makipag-usap. Pero ang pinopos po nila, yung interest nila. He pointed out that right after the Philippines deliberately grounded its warship on Renai Jiao sa ayungin ito in 1999, which seriously violated China's sovereignty. China made demarches to the Philippines, and the Philippines promised to tow away the warship several times. A senior official of the Philippine Department of Foreign Affairs made it clear that the Philippines had no intention of building any facility on Renai Jiao, and it does not want to and will not be the first country to violate the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Kita ninyo yung linya ng kanyang propaganda? Ayaw man nilang pangalanan kung sino. Sino ba yung nagsabi sa inyo? That is the challenge ni NSC Director Jonathan Malaya. At sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung mayroon man anya nakipagkasundo sa inyo, kasi wala mang umaamin, including Mau Diggs, wala man umaamin po.
Una, pinalalabas po si GMA. Nagtuturuan po. Pangalanan ninyo kung sino. Ito yung challenge ni Malaya kahapon po sa interview. Malaya challenge to China. Name person who promised to tow away BRP Sierra Madre. Sabihin ninyo, sige man lang ang daldal ninyo na may nag-promise sa inyo. Pangalanan ninyo para kuyogin namin dito. Ma-file ng kaso at ikulong mga kababayan for treason. Tapos yung kulungan niya, special na kulungan dyan sa gitna ng South China Sea. Doon siya ikulong. Tama? Yun ang sinasabi ni Wang Minbin, mga kababayan. Sabi ni Wang, but 25 years on anya, not only has not the Philippines fulfilled its promise to tow away the warship, it has even attempted to send construction materials to large-scale repair and reinforcement of the warship in order to build permanent structures on Rinayjao. Unang-una, wala kayong paki kasi it is within our EEC. Kung ano yung gawin namin sa aming bakuran, may karapatan na kami. That is 100 kilometers away from our landmass. Kayo, 1,200 plus kilometers. Napakalayo na ninyo. Marasa pabaya. Sabi nga mga kababayan. At may desisyon yung UNCLOS na amin. That is exclusive to us. Pointing out that the Philippines has gone back on its words and stirred up trouble to provoke China. O kita ninyo, tayo pa yung nagpo-provoke. He said the behavior of the Philippines not only breaches the understandings between the two sides on handling the Rinayjao issue. Ayungin po ito. But also violates the DOC, especially its Article 5 on refraining from action of inhabiting the presently uninhabited islands, reef shoals, cays, and other features. The Philippines is clearly responsible for the current tensions in the South China Sea. Sabi po ni Wang, so binabaliktad po tayo habang gusto nilang makipag-dialogue. Kaya tama yung ating mga analysis. Huwag po ninyong patulan yung offer ng dialogue. It is a trap. Kumbaga, makikipag-dialogue tayo, iposition muna natin yung mga nuclear weapons dito sa mga EDCA sites. Pag na-position na natin yung mga nuclear deterrence natin, and we have all the allies on our side patrolling the West Philippine Sea to ensure regional peace. O di mag-usap na tayo. Tama? So tama po ang strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya nagpapaloko dito sa mga Chinese na to na ang saswapang po at walang isang salita tulad ng mga minions nila dito na mga hodas. Paiba-iba ang mga statements po at putting words into the mouth of other people just to suit their interest, mga kababayan. To serve their interest, their agenda. Selfish agenda, madaling sabi mga kababayan. Sabi rito, Wang stressed that China and ASEAN countries have long been committed to properly managing and resolving disputes through dialogue and consultation between the states directly involved and have worked together to jointly maintain peace and stability in the South China Sea, which kept it generally stable. Ang dahilan po kung bakit nagkaroon ng instability, kaguluhan na dito po, hindi man kami, not even the ASEAN countries. Ang rason po kung bakit may tension dyan, kayo, binabaliktad ninyo. Kayo yung pumasok dito Nang nandyan lang kayo sa inyong bakuran, hindi pa kayo umaabanti dito, hindi nag-establish ng mga artificial islands. Napakalinaw po yung ginawa ninyo. Documented. Lahat panloloko yung ginawa ninyo. Noong panahon, ano sabi ninyo? Nang masilip ng aming Navy, Coast Guard, yung mga fishermen, yun pala mga agents ninyo yun, hindi man mga fishermen. Sumisilong lang anya kami rito. Nagkumpol-kumpol yung mga bangka. Tapos pagbalik ng aming Navy,
May dala na kayong mga construction materials. Tapos sabi ninyo, paraan niya pag may bagyo, masamang panahon, may doongan man lang, masilungan yung aming mga mangingisda. The next time na bumalik po, barko na yung dala ninyo. Nakita na ng aming mga authorities, nagko-construct na kayo ng airport. Hindi ba yun yung gawain ninyo? And the rest is history. At umabante kayong umabante. Nakita na yung swarming. Lagi na, permanente na kayo dyan. So plus na, no? Plus na pangloko yung ginawa ninyo sa amin. Asa pa kami. Ay asa pa kayo na maniniwala kami sa mga sinasabi ninyo. Will not believe you. Kasi mga manloloko kayo. Naintindihan ninyo mga Chinese? Kaya nagkakasundo kayo ng mga hudas namin dito sa Pilipinas kasi pari-parehas kayo mga manloloko. Ito pong sabi nila dito, published by Xinhua. Lahat ito propaganda, panloloko po. It's a trap. We once again urge the Philippines to respect the facts, observe the relevant understanding between the two sides, and DOC provisions follow the consensus reached between China and ASEAN countries, and return to the right track of properly managing and resolving disputes through dialogue and consultation as soon as possible. Sabi po ni Wang, nakikiusap siyang bumalik daw sa dialogue. Ang dami ng dialogue pong ginawa sa inyo. Habang nakikipag-dialogue kami, yung mga milisya ninyo, dire-diretso sa ginagawang illegal activities dyan sa West Philippine Sea. Iba yung sinasabi ninyo sa ginagawa. Double to kayo. Yan ang katotohanan niya. Kaya dalang-dala na po kami sa inyo. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tama yung kanyang desisyon na huwag na munang makipag-usap sa inyo. Although open kami sa ganyan, unahin muna namin na kausapin yung mga tao, mga leaders ng mundo that is committed to support us na may interest din dito sa West Philippine Sea. Kasi ang gusto nila, open silang siya for passage ng mga kalakal. Kasi alam nila yung intensyon ninyo, gusto ninyong isarayan at dumaan sa inyong mga kamay. Kontrolin. Hindi maaari, magkakagulo lang pag ganon. And in fact, that is the direction of the world, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ready po tayo. Prepare for war. Yung intensyon ng ating Pangulo is to maintain regional peace. Pero talaga, may mga taong nanggugulo po at yung gira po will happen po. Wars and rumors of wars, all these things must come to pass. But the end is not yet. Sabi po mismo sa Word of God. Sa totoo lang, we are close to, malapit na po yung tribulation. Malamang in our lifetime, mga kababayan, magsabong ang mga bansa sa buong mundo. And that is the tribulation period. Ang mundo po ay mahuhulog sa napakatinding labanan. Gulo. We're closer to World War III. Sa totoo lang po, mga kababayan, hindi ninyo nakikita ang alliances and galawan ng mga leaders ng mundo. That includes our president. Pero ang ultimate objective ng ating Pangulo, peace in the region. Pero hindi natin maalis yung mga taong may ambisyon po na manggulo. So, kahit ayaw natin, mapipilitan tayo na maghanda. Ito na po yung ginagawa natin. And in fact, i-share ko sa inyo po ito. Hindi para takutin kayo. Baka isipin ninyo, umayo na ako dito sa mga nagpapakalat ng fake news na ang ating Pangulong Bongbong makikipaggira na sa China. Di ba? Hindi ganun po. Ang ating Pangulo, gusto niyang pigilin ang nakaambang gera. So nakikipag-usap siya dito sa mga leaders ng mundo para po i-preempt ang possible conflict. Kaya yan po ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Sa Middle East lang po, mga kababayan, yung existing war
ng Israel with Hamas? Alam ba ninyo na based sa mga latest development ngayon, malamang mag-spiral siya at baka mauwi, sabi ng mga analyst po and Bible scholars. Tayo kasi hindi lang pagbabalita na simple. May kasama pong prophecy tayo. Kasi lahat po ng mga pangyayari sa mundo are part of the unfolding prophecy. Iyan po ang katotohanan yan. So, mag-ready po tayo. Kasi talaga pong we will be facing difficult times. Ito yung balita ngayon. Newsmax World, Israel on high alert as Iran retaliation imminent. World War III possible. Kita ninyo, pinag-uusapan na po ang possibility na baka magka-World War III. Wag naman na niya sana, Mr. Marabilia. Siyempre, tayo po, ayaw natin ng ganyan. Pero all these things must come to pass. There will be wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes. Sa Marianas Islands po, tinamaan ng lindol. Sunod-sunod yung lindol ngayon. Pati dito sa atin, sa Mindanao. Yung Japan, tinamaan din the other day. Kahapon yata, yung sa Marianas Island po, 6.2 magnitude. 12 na po yung patay pala doon sa Taiwan. Butit konti lang, mga kababayan. At may 4 na injury, mga Filipino. Tapos nandun si Secretary Bello po para i-award yung $10,000 para doon sa isang OFW na nagka-injury. O ito yung earthquake alert. Niyanig ng magnitude 6.7 pala na lindol yung Marianas Islands. O ito po yung binigyan ni Secretary Bello ng ng $10,000 aid. O 4 na OFWs hurt in Taiwan quake get $10,000 aid, sabi po ng MECO. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Lahat ng mga pangangailangan, mga concerns ng ating mga kababayan, including yung mga tinamaan ng lindol, nagka-injury, inaasikaso niya. Pero hindi niya pinapabayaan po itong problema natin sa West Philippine Sea. So next week po, lalarga siya papuntang Amerika for the Trilateral Summit. So ipanalangin po natin ang safety ng ating Pangulong Bongbong habang nasa abroad kasi magsasagawa na naman po ng panggugulo yung grupo ni Maudigs. Prayer meeting na naman po. Baka magsagawa na to ng kasi ang ambisyon nila agawin yung Palasyo Malacanang. Gusto ng Luzobin, ginagamit yung mga prayer rally para magsagawa ng people power. Tagum City, napakalayo mga kababayan dito sa seat of power kasi wala mang mahikayat po na mga taga rito sa atin. Doon na lang sa lugar ni Pantaleon Alvarez. Doon may mga nauuto pa sila, siyempre. May mga supporters sila doon. Pero dito po, iilan na lang po. Mga DDS na lang po na yung mga dati na nauto nila. Hanggang ngayon, nauuto pa rin. Ngayon, balikan natin itong sabi dito sa balita. Possible World War III. Kaya manalangin po tayo na wag naman po sana. Ito yung balita sa Newsmax. Israel's war cabinet convened amid escalating tensions with Iran following a deadly strike on an Iranian consulate in Syria. Iran's vow retaliation has put the region on edge, raising fears of a broader conflict, the U.S. Sun reported. The cabinet met to address the looming threat of an imminent attack following Iran's pledge to avenge the strike that claimed the lives of several top commanders. The attack allegedly carried out by Israeli F-35 fighter jets reduced the Iranian consulate building in Damascus to rubble, resulting in the deaths of at least 11 individuals, including 7 senior members of the Islamic Revolutionary Guards, Corps. Iran swiftly pointed fingers at Israel, with President Ibrahim Raisi condemning the strike as a cowardly crime and vowing that it will not go unanswered. Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei reinforced Iran's stance, promising retaliation to defeat the Zionist regime.
In response to Iran's threats, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held urgent meetings with security officials expressing concerns over potential attacks on Israeli territory or abroad. Israel has bolstered its air defenses and called up reservists in anticipation of Iranian retaliation. The escalating tensions come amid ongoing clashes between Israeli forces and Iranian proxies. Hezbollah has intensified cross-border attacks while Yemen's Houthi rebels have disrupted significant shipping routes. Experts warn that Iran may resort to direct missile attack strikes on Israel, risking a broader conflict. Kaya na po ang pinag-uusapan ngayon. World War III approaches. Papalapit na po tayo sa ultimate Battle of Armageddon. Kaya sabi po sa Word of God, prepare for war. Ayaw natin ang gira po, pero that is the reality. Sabi sa Joel chapter 3 verse 9 to 10. Proclaim this among the nations. Prepare for war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Tama po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang objective natin, hindi makipaggira, but to defend. So yan man lang po mga kababayan, yung ating mga discussions ngayon. Huwag po kayong mag-alala, huwag kayong matakot. God is in control. Okay pa? Bye-bye. God bless.